Hi Sir Jed, pwede po bang share niyo to sa Manila Creepypasta? Totoo po itong nangyari sa akin noong baguhan pa lang ako bilang security guard sa isang ospital sa Sampaloc. Hindi ko na po sasabihin yung pangalan ng ospital. Tago niyo na lang po ako sa pangalan na Renz. Isang linggo lang po ang tinagal ko sa pwesto na yun. Night shift ako buong linggo. Yung pwesto ko po ay nasa pinto ng tagusan mula main hospital building papuntang runway pababa ng ER. Sa tapat ng pwesto ko, may makipot na hallway. Sa kanan naman, yung pababang runway. Nakaharap ako lagi sa hallway, katabi ng runway. Sa ilang taon ko pong pagiging guard sa iba't ibang trabaho, mahilig talaga ako makipagkaibigan sa mga bata. Kinakausap ko sila, minsan binibigyan ko ng pagkain, madali akong mapalapit sa kanila. Unang araw ko pa lang sa ospital na yon, may batang lalaki agad akong napansin. Lumapit siya sa akin. Magaan ang pakiramdam ko sa kanya. Magalang. Singkit siya. Mukha siyang Japanese. Akala ko nga foreigner. Palangiti siya lagi. Madalas siyang naglalaro doon sa makipot na hallway sa tapat ko. Hinahayaan ko lang siya. Minsan kinakausap ko. Pero isang araw tinanong ko siya kung nasan yung nanay niya. Sabi niya, nasa ER daw, may sakit. Hindi raw sila makabayad ng bill, Sir Jed. Matagal sila doon. Ayaw din nilang magpa-admit sa kwarto kasi mas mahal. Tinanong ko rin kung nasan yung tatay niya. Sabi niya, hindi pa ulit bumabalik si Papa. Nung huli kong kita sa kanya sa ER, umiiyak siya. Naawa ko. Kaya minsan, binibigyan ko siya ng pagkain. Tinawag ko na lang siyang hapon dahil sa itsura niya. Lumipas ang ilang araw, mas naging busy ako sa duty. Hindi ko na siya masyadong napapansin pero nakikita ko pa rin siya naglalaro doon sa hallway. Hanggang sa isang araw may pinagawa sa akin yung head ng department namin. Yung makipot na hallway na yun nilagyan ng mga sirang upuan. Doon muna tinambak para i-dispose. Sabi ko sa sarili ko, nako, si Hapon di na makakatakbo dito. Kinagabihan, hindi ko siya nakita. Inisip ko, baka na-discharge na yung nanay niya. Kinabukasan, pagpasok ko ulit ng night shift, may bagong instruction. Ilak na daw yung gate papunta sa hallway. Bawal na may dumaan o pumasok doon. Ako yung naatasang magbantay. Sa shift na yun, Sir Jed, nakita ko ulit si Hapon. Pero ang pinagtataka ko, nasa loob siya ng gate. Sa loob ng hallway. Naglalaro. Sabi ko, Hapon! Huwag ka dyan! Bawal na dyan! Hindi siya nakinig, Sir Jed. Tumatakbo pa rin siya. Tumatalon-talon habang tinatawag ko siya. Naririnig ko siyang tumatawa. Mahina lang. Parang batang naglalaro lang. Pero may kasabay na mahinang pagsitsit. Hindi ko mapaliwanag kung saan galing. Tinawag ko siya ulit. Hoy, Hapon! Labas ka dyan! Wala pa rin. Tumatakbo pa rin siya parang wala siyang naririnig. Medyo malayo siya sa gate. Kailangan ko pang buksan at lakarin papasok para maabot ko siya. Naisip ko, baka mas madali kung yung guard sa kabilang dulo na lang yung sumaway sa kanya. Kaya nagradyo na ako. Pre, di ko masaway eh. Pakisaway nga yung bata dyan, yung mukhang Hapon. Papalapit na sa'yo. Pakisabi bumalik dito, bawal na maglaro dyan. Sumagot siya agad. Anong bata? Natigilan ako. Bata? Ayun o, tumatakbo papunta sa'yo. Ilang segundo siyang tahimik. Tapos sumagot ulit. Pre, anong bata? Wala akong nakikitang bata dito. Puro tambak lang ang upuan dito. Doon na po tumas yung balahibo ko, Sir Jed. Biglang lumamig. May hangin na dumaan kahit sarado naman. Pinagpapawisan ako bigla. Sigurado ka? Tanong ko. Mas seryoso na yung boses niya. Pre, walang batang tumatakbo. Walang naglalaro. Wala akong nakikita. Ano bang nakikita mo dyan? Hindi na ako sumagot. Hindi ko na rin tinignan ulit kung nasan si Hapon. Hindi ko na binuksan yung gate. Tinapos ko na lang yung shift ko na parang lutang. Pagka-out ko,
Kinabukasan, nag-report agad ako. Nagpalipat ako ng pwesto. Doon na lang ako sa katabing school ng ospital. Hindi na ako bumalik sa building na yon. Pero hindi pa doon natapos. May nalaman ako. May mag-ina daw na sinugod sa ER dati. Biktima ng hit and run. Doon lang din sa labas ng ospital sa kalsada. Nagtitinda lang daw sila ng sigarilyo at chichirya sa gilid. Dahil sa hirap ng buhay, hindi sila na-admit sa maayos na kwarto. Sa ER lang sila. Doon na rin sila binawian ng buhay. Kailan lang, naninigarilyo ako sa gilid ng ospital. Doon sa isang maliit na tindahan, bigla akong naalala si Hapon. Naitanong ko tuloy sa tindera kung may kilala siyang mag-ina, may anak na singkit. Sabi niya, oo, dati raw yung katabi nila sa pagtitinda. Namatay na raw. Yung tatay, hindi na rin alam kung nasaan na. Matagal na raw nawawala. Sabi pa niya, mabait daw talaga yung batang kasama ng nanay. Simula nung narinig ko yun, lalo ko siyang hindi makalimutan. Hanggang ngayon, nagdadasal ko pa rin siya. Sana matahimik na siya, Sir Jed. Salamat po at sana nagustuhan niyo po yung kwento, Sir Jed. Hi, Miss Anne. Ako nga pala si Anding. Unang araw ko pa lang noon sa ospital dito sa Sampaloc, may naramdaman na agad ako. Training pa lang kasi namin yon, 5 days bago tuloy ang ma-hire. Doon ako dumaan sa may abandonadong hallway papunta ng ER. Mga 9 PM na yun ng gabi. At iba talaga yung pakiramdam ko. Alam ko naman kapag madilim lang at natatakot ka lang. Pero doon sa hallway na yon, mabigat talagang pakiramdam ko. Parang may nakamasid habang naglalakad ako. Ang bigat sa dibdib. Halos tumakbo ako papunta ng ER. Mga ilang linggo matapos akong ma-hire, naging normal naman ang lahat. Hanggang sa night shift na ako palagi. Yung opisina kung saan ako assigned, maliit lang. Kasya ka lang pag nakaupo. 3 tao ang pwedeng pumasok dahil nga sobrang sikip niya. Nakakabagot ang duty kapag gabi. Bukod sa hindi pa sanay ang katawan ko magpuyat, mag-isa lang ako sa area ng ER na yon. Yung mismong emergency room kasi na pinagdadalhan ng mga pasyente, nasa kabilang area pa. Kailangan mo pang maglakad ng mga 2 minuto. Tapos papasok ka sa malaking pinto para makakita ka ng iba pang empleyado. Natutulog na sana ako kasi sobrang inaantok na ako. Pero biglang napalingon ako. May umiiyak? Ano yun? Nagtaka ako, Miss Anne, kasi ang lapit nung iyak. Parang nasa area ko lang. Maalingaw-ngaw yung iyak niya. Parang nahihirapan. Parang malungkot. Parang siyang namatayan. Ang layo ng ER sa pwesto ko para maging ganun kalapit yung iyak. Malayo rin ang pedia area. Medyo natakot ako. Pero hindi ko na lang pinansin. Sabi ko baka inaantok lang ako. Maya-maya, sabi ko kakain na lang ako. Umorder ako sa Grab dahil natatakot na ako lumabas. Pagdating ng pagkain, naalala ko bawal nga palang kumain sa office. Kaya doon na lang ako sa pantry namin sa ER. Pagpasok ko ng pantry, diretso upo agad ako. Nagsimula ako kumain. Ilang minuto rin, medyo nawawala na yung takot ko. Nagsiselfone na nga lang ako Nung may biglang unti-unting bumukas ang pinto ng pantry. Dahan-dahan ako napatingin. Natakot talaga ako agad. Kasi yung pinto na yun, mabigat siya.
Yung tipong kailangan mong itulak ng buong katawan para mabuksan. May stopper pa yun. Pero bumukas siya. Dahan, dahan. Hanggang tuluyang bumuka ng malaki. Kinilabutan ako. Walang hangin. At imposibleng hangin na nga magbukas nun. Tinuloy ko pa rin kumain. Gutom na din kasi ako. Habang kumakain ako, nanigas ang buong katawan ko. Ha? May tao ba dun? Alam kong wala. Ako pa lang ang tao sa pantry kanina. Patay pa ang ilaw sa CR. Walang ilaw ako nakikita sa ilalim ng pinto. Tinuloy ko pa rin kumain kasi gutom na ako kahit nanginginig na ako sa takot. Maya-maya, may nurse na pumasok sa pantry. Dumiretso ang nurse sa CR. Doon ako lalo natakot. Kasi ibig sabihin, wala talagang tao kanina. Paglabas niya, hindi ko napigilan magsalita. Wala po palang tao dyan bago kayo. Nag-flash po kasing mag-isa. Ngumiti lang siya. Tapos umalis. Hindi ko mapaliwanag. Pero sa area na yun, mabigat talaga ang pakiramdam. Kung i-describe ko naman yung pantry, malinis naman siya. Bago ang pintura. Bagong gawa lang din kasi at bagong bukas ang pantry na iyon. Matagal yun naging bakante. Pero may 2 kwarto doon na may mga kama. Tulugan ng nursing orderly. Walang tao nung oras na yun. Nakikita mo lang puro kama at tambak na gamit. Paglabas ko ng pantry, tulala lang ako hanggang nag-alas 6 na nga ng umaga. Bago ako umuwi, nagbanyo muna ako. Pero hindi na sa area ko dahil nga sa sobrang takot ko sa alingaw-ngaw ng bata kanina. Umakyat ako ng first floor, malapit sa mga clinic. Wala pang tao masyado nun. Wala rin tao sa may hallway papuntang CR. Pagpasok ko ng cubicle, medyo mabigat ulit ang pakiramdam ko. Pagtayo ko para mag-ayos ng pantalon, nanlaki ang mga mata ko, Miss Anne. Nang madali ako magpantalon, tumakbo ako palabas ng CR. Ano yun? Ano yun? May bumulong sa kabilang cubicle? Hindi yung flash eh. Hindi rin yung hangin. Hindi rin yung aircon. Malakas na bulong talaga. Habang naglalakad ako sa madilim na hallway palabas ng ospital, may kasunod akong babae. Medyo maliit siya. Katamtaman ng haba ng buhok. Bata pa siya eh. Pero ang weirdo niyang maglakad. Parang tumitingkayad siya. At dire-diretso lang ito sa hallway na madilim. Nakaputi siyang dress. Siguro mga nasa 13 years old na ito. Sinundan ko siya ng tingin. May nilikuan siyang pinto. Umabol ako ng tingin bago ako lumiko sa kabila. Nasa kaliwa yung pintong pinasukan niya. Miss Anne. Pagtingin ko sa pintong yun, sarado. Sarado yung pinto. May mga kahoy na nakaharang at wala doon ang batang babae. Simula nun, hindi na muna ako nagpalagay ng night shift. Sa sobrang takot ko, naikwento ko ito sa mga workmate ko. May mga naniwala, may hindi. Pero may isang doktor ako nakausap. Sabi niya, dating morgue daw yung pwesto ng opisina ko kapag night shift. At ang buong area ng opisina ko kapag night shift, hanggang doon sa nilakaran ko kung saan ko nakita ang batang babae, sakop din yun ng dating morgue. Yun lamang po. Hindi ko makakalimutan yung kilabot na naramdaman ko noon. At yun nakita ng sarili kong mga mata. Matagal din po ako bago ako ulit pumayag na mag-night shift. Iilan lang po ito sa mga karanasan ko sa isang buong night shift lamang po. Maraming salamat po, Miss Anne. At sana nagustuhan niyo ang kwento ko ng kababalaghan.
Para nga pala sa mga listener namin dyan, kung meron kayong kwento o storya na nagawa, pwede nyo sa aming isend dito sa Gmail na to, dyan sa description sa baba. At yun, hanggang sa muli at sana magkita-kita ulit tayo sa susunod na video.